Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1371. Pagkatapos ay nagpatuloy si Trenton, na parang nakita niya ang pakikipaglaban sa kanyang sariling mga mata, walang alinlangan, ang pangalawang batang Master Hunt ay kinamumuhian ang iyong anak para doon. Malamang na mayroon silang away sa pagkamatay kung nangyari ito sa panahon ng kompetisyon. Ang iyong anak na lalaki ay lubos na hinala sa kasong ito. Panipi. Nonsense. Galit na galit si Nash na ang kanyang mukha ay naging berde habang siya ay nagagalit. Ang aking anak na lalaki ay medyo malakas, ngunit nasira lang siya at nakamit ang tunay na antas ng intermediate na yugto kamakailan, mga 1 buwan na ang nakalilipas. Kahit na ang pangalawang batang Master Hunt ay hindi nasira, ang aking anak na lalaki ay hindi siya binigyan. Bukod dito, ang pangalawang batang Master Hunt ay nasira na at nakamit ang pangwakas na yugto ng antas ng tunay na Diyos. Paano tatayo ang aking anak laban sa kanya? Panipi. Nabalisa sa matinding, hindi pinahintulutan ni Nash na masisi ang pagkamatay ni Chet sa mga miyembro ng puting pamilya. Ang matandang Panginoon ng pamilya ng Hunt ay nagalit din at tumahimik doon sa katahimikan. Nagsalita siya nang makita niya kung paano nabalisa si Nash, sapat na iyon. Hindi sa palagay ko ang iyong anak ay may kakayahang sapat. Alam ko ang kapangyarihan ng aking apo, at sinanay niya ang pangalawang baitang na premium martial na kasanayan sa pinakamainam. Kasabay ng katotohanan na ang gitnang grade na tool ay maaari ring dagdagan ang kanyang kapangyarihan sa labanan, imposible para sa iligal na anak na lalaki ng iyong pamilya na patayin siya. Panipi. Nag-relate si Nash nang marinig niya ito. Sa pamamagitan ng isang malabong kilos ng kanyang mga kamay, nagkomento siya, ang Old Master Hunt ay isang matalinong tao. Malinaw na ang matandang B***starred na si Trenton Lagorio ay nagsisikap na maghasik at mapupuksa kami ng isang hiniram na kutsilyo. Panipi. Haha. Bakit ka sobrang nabalisa, Nash White? Gumagawa lang ako ng mga pagpapalagay dahil walang nakakaalam tungkol sa sitwasyon sa kagubatan sa sandaling ito. Hindi rin natin maririnig ang mga ingay ng pakikipaglaban doon dahil ang lahat ay nakahiwalay sa asul na kulay na takip na ito. Sino ang nakakaalam kung ang iyong anak ay tunay na gumawa nito? Sobrang nabalisa ka dahil natatakot ka at nagkasala. Panipi. Bagaman nadama din ni Trenton na hindi ito ginawa ni Jackie, hindi niya nais na makaligtaan ang magandang pagkakataon na ito upang i-frame si Jackie. Pagkatapos ng lahat, si Jackie ay talagang magkakaproblema kung nagtagumpay siya sa paghikayat sa lahat. May posibilidad na ang puting pamilya ay mapupuksa ng walang ginagawa ni Trenton tungkol dito. Ayokong sayangin ang oras sa pakikipag-usap sa iyo, alam mo lang na nag-frame ng iba. Antagonized, tumawid si Nash sa kanyang dibdib habang hindi niya pinansin si Trenton. Si Master Lucas, Master Canmore, at maging si Master Cabello ay nagkaroon ng malubhang ekspresyon dahil ang kanilang mga pamilya ay may mga Predi-user sa huling yugto ng antas ng tunay na Diyos. Sa makatuwid, nadama silang lahat na may posibilidad na ang isang tao mula sa kanilang mga pamilya ay pumatay ng pangalawang batang Master Hunt. Si Alejandro Cabello ay labis na nag-aalala dahil ang pangalawang batang Master Hunt ay hinabol si Helena. Paano kung si Helena ang pumatay sa pangalawang batang Master Hunt dahil siya ay nagpester sa kanya sa kompetisyon? Pagkatapos ng lahat, naramdaman niya na si Helena ay may isang kakilakilabot na kapangyarihan ng labanan, at malamang na siya ang pumatay sa kanya. Biglang sumulyap si Trenton kay Alejandro sa sandaling ito. Naisip niya ito bago niya tinapik ang kanyang ulo at sinabing, nakukuha ko ito ngayon. Ang taong iyon na si Jackie ay hindi maaaring talunin ang pangalawang batang Master Hunt, ngunit paano kung nagtatrabaho siya sa panganay na batang may bahay na si Cabello? Malamang iyon, hindi. Si Jackie ay medyo malakas na pakikipaglaban sa katapangan, at ang panganay na batang babae na si Cabello ay may pakikipaglaban sa huling yugto ng antas ng Diyos. Panipi. Si Jared ay may maliit na nakasimangot sa kanyang mukha habang lumingon siya kay Alejandro. Si Alejandro ay kinakabahan sa loob, isinasaalang-alang si Jared na may pinakamataas na kapangyarihan ng labanan sa lahat ng mga masters ng pamilya. Kahit na ang numero 1 master, ang unang nakatatanda mula sa pamilyang Cabello, ay hindi ang kanyang kalaban. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na natatakot siya habang nakilala niya ang malamig, galit na tingin ni Jared. Kabanata 1372, anong uri ng kalokohan iyon? Nilalayo ni Alejandro ang kanyang sulyap kay Trenton. Master Lagorio, hindi ba sa palagay mo papatayin kita kung magpapatuloy ka sa pagsasalita ng walang kaparirikon? Sa anong mga batayan sinasabi mo na ang aking anak na babae ay ang pumatay kapag wala kang katibayan? Ipakita sa amin ang katibayan kung may kakayahan ka. Panipi. Tama iyon.
Ito ay sa iyong pinakamahusay na interes na hindi mali ang iba ng walang anumang katibayan. Ang pamilyang Puting Pamilya at Cabello ay may masamang dugo sa pagitan nila ng mahabang panahon, at inilagay silang pareho sa mga logro sa bawat isa. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakipagtulungan si Nash kay Alejandro. Tama iyon. Si Jackie ay nasira na at nakamit ang tunay na antas ng intermediate na yugto ng Diyos, kaya hindi malakas ang kanyang kapangyarihan sa labanan. Gayon din, habang totoo na ang aking anak na babae ay malakas sa kanyang sariling mga karapatan, hindi ito magiging napakadali kung nais nilang patayin ang pangalawang batang Master Hunt. Hindi ko akalain na pareho silang makakapatay sa kanya, kahit na nagtulungan sila. Pinabulaanan ng Alejandro na galit. Haha, mahirap sabihin iyon. Paano kung ang iyong anak na babae ay nagpanggap na akitin ang pangalawang batang Master Hunt sa kanyang kagandahan? Pagkatapos ng lahat, mahirap para sa pangalawang batang Master Hunt na pigilan ang kanyang pang-aakit dahil gusto niya ito ng sobra. Paano kung salakayin niya ang pangalawang batang Master nang walang saysay nang bumaba ang kanyang bantay? Hindi ba mahihirapan ang pangalawang batang Master? Nagsimulang tumawa si Trenton, malinaw na gagamitin niya ang sitwasyon sa abot ng makakaya niya para sa kanyang pakinabang. Ang memorya ng Nash na hinuhubaran ng pakikipaglaban ng kanyang anak na babae ay nagtatakda sa kanya ng puot. Hindi kayang tiisin ang katarantiduhan ni Trenton, ang unang nakatatandang pamilya ng Cabello ay lumakad at nag-snap. Trenton Lagorio, parang aso ka ngayon, isang rabid dog, maaaring idagdag ko. Plano mo bang kagatin ang sino mang nakikita mo? Panipi. Tiningnan niya ang karamihan at nagpatuloy, kabilang sa Master mula sa pamilyang Lucas, pamilya Canmore, pamilya Tudor, at maging ang pamilyang Trevino, na ang pamilya ay walang mga Masters na nasa huling yugto ng antas ng tunay na Diyos. Kahit na hindi mapamamahalaan ito ng isang tao, paano kung ang maraming mga Masters ay nagtutulungan? Haha, i-frame mo ang aming panganay na batang may bahay na walang basehan na naiinis sa amin. Panipi. Katulad nito, si Master Tudor ay umakyat sa plato at pinasok, habang nagsusuot siya ng isang walang malasakit na ngiti. Tama iyon. Sa palagay ko ay maaaring ito ang paggawa ng mga Lagorios. Hindi ba ang pamilya ng Lagorio ay may magagandang kababaihan din? Haha. Dahil si Master Lagorio ang unang nagsalita tungkol sa pag-akit sa isa na may kagandahan para sa isang snake atake, sigurado ako na ang mga miyembro ng iyong pamilya ay hindi mga estranghero sa gayong taktika. Panipi. Natatakot din si Master Lucas na ito ay kanyang anak. Naisip niya ito at tinanong si Jared na pansamantalang, sa pamamagitan ng paraan, Master Hunt, dahil ikaw ang nag-aktibo sa pormasyong ito, alam mo ba kung sino ang pumatay sa iyong anak sa pamamagitan ng pormasyong ito? Bukod doon, maaari bang ipaalam sa iyo ng iyong lihim na pamamaraan na namatay ang iyong anak na lalaki at alin sa iyong mga anak na lalaki ang namatay, ngunit hindi ang pagkakakilanlan ng pumatay? Panipi. Sa katunayan, ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nakarinig tungkol sa tulad ng isang hindi natukoy na pamamaraan, at ito ay pinatay ang kanilang pag-usisa. Wala silang ideya na ang Master Hunt ay maaaring magkaroon ng isang bagay na tulad nito. Napangiti si Jared. Ako ang nagpanumbalik ng pormasyong ito, ngunit ito ay kung paano ang pagbuo. Paano ko malalaman kung ano ang nangyari sa kagubatan? Panipi. Tumahimik si Jared dito sa isang maikling sandali bago siya nagpatuloy. Ginamit ko ang lihim na pamamaraan na ito sa aking mga anak na lalaki dahil nag-aalala ako sa kanila, at dahil nais kong subukan ang lihim na pamamaraan na ito. Sa kasamaang palad, ang pamamaraan na ito ay hindi maihayag ang kanyang pumatay. Panipi. Master Lucas, Master Canmore, at ang iba pang mga masters ng pamilya sa loob ay nakaka-relax nang marinig nila ito. Lahat sila ay natatakot na ito ay isang Panginoon mula sa kanilang pamilya na gumawa nito. Pagkatapos ng lahat, kahit na sila ay malakas, mas mahina pa rin sila kung ihahambing sa pamilyang Hunt. Bukod doon, sino ang makakasakit sa pamilyang Hunt nang walang anumang dahilan? Sa pamamagitan ng paraan, Master Hunt, hindi ka ba sumasa-ayon na ang buhay at kamatayan ay mga personal na responsibilidad kapag nakikilahok sa kompetisyon na ito? Sa palagay ko, dapat pigilan ng Master Hunt ang iyong kalungkutan at naaayon sa hindi maiiwasang pagbabago na ito. May balak ba si Master Hunt na siyasatin ang bagay na ito? Hindi yun tunog patas. Kapag binayaran kita kahapon, sadyang sinabi mo sa akin na ang kompetisyon na ito ay naglalayong hamanin ang aming mga Predai user, at maaaring magkaroon ng maraming pagkamatay. Master Tudor, Karima, ngumiti at nagpatuloy, sa makatuwid, ang mga Predai user na iyong sinabi tungkol sa dapat na isama ang iyong anak na lalaki at iba pang mga miyembro ng iyong pamilya ng pangangaso, tama ba ako? Hindi patas na ang ating mga Panginoon ay maaaring mamatay sa kompetisyon at hindi mo magagawa, di ba? Panipi. Kabanata 1373.
Ang mga sulok ng bibig ni Jared ay bahagyang twitched nang marinig niya ito. Ang unang matanda ng pamilya ng Hunt ay humakbang at sumulyap kay Karima ng galit habang nagsalita siya, "Karima, ano ang kahulugan nito? Paano ito magiging pareho? Iyon ang aming anak na lalaki ng master ng pamilya, at ang pangalawang batang master ay ang mapagmataas na anak ng aming master ng pamilya. Ang pangalawang batang master ay hindi lamang may talento, ngunit siya rin ay isang pangalawang baitang elementong alchemist. Paano mo maihahambing ang gayong master sa iyo? Panipi. Haha. Mukhang hindi ka pinlano ng mga tao na tretuhin ang lahat ng mga ito ng pantay." Malamig na ngumiti si Karima. "Kung iyon ang kaso, hindi ka dapat payagan ang anak ng iyong pamilya na sumali sa labanan. Tama iyon. Ipinapahiwatig mo ba na ang aming mga anak na lalaki ay hindi tao? Panipi. Malayo ka na sa oras na ito. Paano mamatay ang ating mga anak na lalaki ngunit hindi mo magagawa? Bakit kayong mga tao na nagtakda ng ganoong panuntunan para sa kompetisyon na ito?" Isa-isa, ang ilan sa mga matatanda at masters ng pamilya mula sa mga third class na aristokratikong pamilya ay tumayo at nagsimulang ipakita ang kanilang kasuklam-suklam. Pagkatapos ng lahat, nagsimula silang mag-alala tungkol sa kanilang mga preday-user sa pag-aaral ng mga patakaran ng kompetisyon. Sa paano man, nadama nila na ang kompetisyon na ito ay isang paraan para sa Master Hunt na magpahina ng lakas ng ibang mga pamilya, sa takot na ang ilan sa mga pamilya ay napakaraming masters at malalampasan ang kanilang pamilya sa hinaharap. Wala silang magagawa tungkol dito kapag ang mga patakaran ay nakatakda sa bato. Gayunpaman, paano sila hindi magagalit kapag ang ibang partido ay nagpahayag ng isang kontrobersyal na pag-iisip? Unang matatanda, anong bagay na walang kaparerekon ang iyong pinag-uusapan? Nagtalo ng matandang Master Hunt na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha nang makita niya na ang unang nakatatanda ay nagdulot ng isang alon ng pagkagalit. Ito ay isang kompetisyon, at lahat ay dapat sundin ang mga patakaran dahil ito ay isang kompetisyon. Tumahimik siya at sumulyap kay Karima bago siya idinagdag, "Tama si Master Tudor. Ang kanyang mga anak ay sumali sa kompetisyon, at ang mga anak ay hindi mga bata. Hindi mahalaga kung gaano sila talino, kailangan nilang makaranas ng kahirapan. Ito ay pinipilit na mamatay si Chet sa kompetisyon na ito, at walang magagalit. Kami ay martial artist, at dapat na tumingin tayo sa nakaraang buhay at kamatayan." Panipi. Kalaunan ay tumango si Jared, pinigilan ng galit bago ang isang ngiti ay dahan-daang nabuo sa kanyang mukha. "Lahat ay may isang punto," nagsimula siya, "nalulungkot lang ako dahil ang balita ng biglaang pagkamatay ng aking anak ay nagulat sa akin, kahit na hindi ko pinaplano na tingnan ito. Hindi alintana kung alin sa batang master o batang may bahay na pinatay ng pamilya ang aking anak, nangangahulugan lamang ito na mayroong isang napakalakas na Panginoon mula sa iyong linya. Binabati kita, Panipi." Si Master Hunt ay tunay na isang matalinong tao, nagsalita si Karima na may kilos ng kanyang mga kamay. Ang Master Hunt ay talagang nauunawaan. Tama iyon. Kailangan nating sundin ang mga patakaran na itinakda natin. Kung hindi man, paano natin makukumbansi ang iba? Nagsalita ang iba pang mga masters ng pamilya, isa-isa. Si Alejandro ay nakaka-relax na naramdaman niya na ang pangalawang batang Master Hunt's killer ay si Helena, malamang na ito ay malamang. Ginawa siya ni Chet, at pagiging matigas ang ulo niya, tiyak na hindi siya sasang-ayon dito. Ito ay ganap na normal para sa mga laban sa kamatayan na mangyari sa ilalim ng mga sitwasyong iyon. Kabanata 1374. Haha! Huwag kang mag-alala, ang pamilya ng Hunt ay maaari pa ring mawala. Bukod doon, paano hindi natin masusunod ang mga patakaran na itinakda natin? Tumawa ang Old Master Hunt at tila nakalimutan na ang taong namatay ay ang kanyang apo. Gayunpaman, alam ng lahat na ang matandang lalaki ay hindi kailanman papansinin ang pagkamatay ng kanyang apo. Kung alam niya kung sino ang gumawa nito, gagawin niya ang kanyang pinakamasama at mapahamak sa buhay ng taong iyon. Papatayin din niya ang taong iyon kung lumitaw ang pagkakataon. Tama iyon, maghintay tayo at tingnan. Magkaroon ng isang hitsura. Maraming mga tuldok ng ilaw ang nawala mula sa lugar na iyon, at nangangahulugan ito na maraming tao ang namatay. Nagtataka ako kung aling pamilya sila mula. Nagsalita si Jared, choklang habang sinasadya niyang ilihis ang pag-uusap habang tumuturo sa ilang lugar sa screen. Maraming tao mula sa mga pamilya ang nagbuntong hininga nang marinig nila ito. Ginawa nila ang kanilang mga pagpapalagay nang makita nila ang mga tuldok ng ilaw na nawawala mula sa screen sa panahon ng kompetisyon na ito. Tulad ng paalalahanan sila ni Jared, sa loob ay nanalangin sila at inaasahan na mas maraming mga Panginoon mula sa kanilang mga pamilya ang babalik. Kuwait. Sa napakalaking light asul na kulay na takip, si Helena at ang iba pa ay sa wakas ay lumipad sa sandaling ito at dumating sa harap ni Jackie.
Tumingin si Jackie kina Venus at Daniela bago siya nagtanong paano ito napunta. Pinatay mo ba silang lahat? Wala sa kanila ang nakatakas, di ba? Panipi. Ngumiti si Daniela ng mapait at sinabi. Ang isa sa kanila ay nakatakas, at ang taong ito ay kumuha ng isang lumilipad na taybak. Dahil ang lahat ay tumakas sa iba't ibang direksyon, nagkalat, ang taong iyon ay nagawang makatakas. Panipi. Nahiya ang ekspresyon ni Jackie nang marinig ang ulat. Mahihirapan iyon. Kung papatayin natin silang lahat, walang nakakaalam kung sino ang pumatay sa pangalawang batang Master Hunt. Sa pagtakas ng taong iyon at kung iniwan niya ang lugar na ito na buhay, malalaman ng mga miyembro ng pamilya ng Hunt na ako ang pumatay sa kanya. Panipi. Ano ang kinakatakutan mo? Ang pamilya ng Pangangaso ang gumawa ng batas. Sinabi nila na ang buhay at kamatayan ay mga personal na responsibilidad, at walang pinapayagan na tingnan ito pagkatapos ng kompetisyon, nagsalita ang isang babae mula sa pamilyang Cabello na hindi nagagalak. Gayunpaman, umiling-iling si Venus. Totoo, sinabi niya iyon, ngunit natural na inaasahan niyang ang mga mamamatay ay mga bata mula sa ibang pamilya, hindi ang kanyang sarili. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, walang sino man ang pumatay sa kanyang anak kahit na may pagkakataon silang gawin ito. Iyon ang kanilang paraan ng pagbibigay ng karangalan sa pamilyang Hunt. Panipi. Tama iyon, pinasok ni Daniela. Paano siya hindi nagmamalasakit sa nangyari, ngayon napatay na ang kanyang anak? Sinabi niya na hindi nila titingnan ang bagay na ito, ngunit ilang sandali lamang. Sino ang nakakaalam kung makakahanap ba sila ng iba pang dahilan pagkatapos ng ilang oras upang magdulot ng salungatan sa pagitan ng parehong pamilya at pag-atake sa ibang partido? Panipi. Ang babae mula sa pamilyang Cabello ay glowed sa pag-iisip. Lumingon siya kay Jackie at nagbulong, mahihirapan iyon. Ang kabutihang loob ay mabait, pinayagan namin ang isang tao mula sa kanilang tagiliran na makatakas. Panipi. Pasensya na, batang Master Jackie. Walang silbi kami. Bamulong ang isa pang master mula sa pamilyang Cabello, ang ulo ay ibinaba sa kahihiyan. Ngumiti si Jackie nang makita niya ang lahat sa kanilang paligid ay ibinaba ang kanilang mga ulo tulad ng mga bata na nagkamali. Ayos lang. Walang alinlangan, mahirap patayin silang lahat kapag napakarami sa kanila, at nakatakas pa sila sa iba't ibang direksyon. Bukod doon, ang taong iyon ay may isang lumilipad na taybak at napakabilis. Naiintindihan na wala sa iyo ang makakahuli sa kanya. Panipi. Jackie, ikaw ang pumatay sa pangalawang batang Master Hunt, at nagpapasalamat kami na lumitaw ka sa oras. Hindi namin hatiin ang mga bagay sa kanyang martial singsing sa iyo. Maaari mong panatilihin ito. Panipi. Kabanata 1375. Inalok ni Venus ang mga singsing kay Jackie pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Alam ng lahat na dahil ang mga miyembro ng pamilyang Hunt ay lumibot sa pangalawang batang Master Hunt, na pinaghiwalay ang iba pang mga bagay, dapat na ibigay nila ang lahat ng mga token na nakuha nila sa kanya. Nangangahulugan ito ng pangalawang martial singsing ng Young Master Hunt na tinapon ng iba't ibang mahahalagang item sa loob nito. Sige, pasasalamat kung tatanggapin ito. Si Jackie ay hindi kumilos ng mapagkunwari. Tinapon niya ang kanyang kamay at kinuha ang first grade premium pill na nilinang niya dati bago ibigay ito sa Venus. Hindi kita nabigo, at nagtagumpay ako sa paglilinang ng tableta sa oras na ito. Ito ay isang regalo sa iyo, tulad ng ipinangako. Panipi. Oh, my. Ano ang ibinigay mo sa kanya? Hayaan mo akong makita ito. Si Jackie at ang iba pa ay hindi inaasahan na lumipad si Helena sa kanila na may higit sa 20 katao sa sandaling iyon. Isang first grade premium pill. Malalim si Helena nang makita niya ang tableta sa kamay ng kanyang ikalawang kapatid na babae at bumagsak, kahanga-hanga, Jackie, mayroon kang tulad ng isang mataas na grade pill. Ngunit bakit mo ito ibinigay sa aking pangalawang kapatid? Panipi. Agad na nakaramdam si Jackie ng isang kahihiyan na napahiya sa kanya. Hindi niya naisip na ang peking kasintahan na ito ay darating sa sandaling ito nang ibigay niya ang tableta kay Venus. Tila siya ay trick sa pagbibigay ng isa pang tableta. Si Venus ay nakangiting nagkomento, ang panganay na kapatid na babae, ang kasintahan mo ay isang kayamanan. Alam niya kung paano linangin ang mga table tasks, at ang tableta na ito ay bunga ng kanyang paggawa. Nangangahulugan ito na siya ay isang first grade premium alchemist. Hindi ba nakakagulat ito? Hindi nakakagulat na ang aking panganay na kapatid na babae ay mahuhulog para sa kanya at kahit na malakas na halikan siya. Panipi. Namula ni Helena ang isang kulay ng crimson nang sinabi ni Venus na nagkomento siya sa ganitong paraan dahil malinaw na kilala niya si Jackie at siya ay nag-fakeng lamang. Ang kanilang pangatlong kapatid na babae ay ang kanyang kasintahan. Komento ni Venus. Nagulat siya. Hindi niya maiwasang eye roll ang kanyang mga mata kay Venus.
Hindi nagtagal ay naisip niya ang tungkol sa isang bagay at agad na naiilawan ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay nagpanggap siyang lumakad pasulong at hinawakan ang balikat ni Jackie habang sinabi niya, tumingin ka sa iyo, Jackie. Binigyan mo ang aking kapatid ng isang first grade premium pill, at hindi mo ibinigay ang iyong kasintahan, ako, kahit ano. Hindi mo rin ba ako bibigyan ng tableta? Panipi. Ang mga kapatid ni Daniela ay nag-fluster. Sino ang aasahan na ang kanyang nakatatanda at pangalawang kapatid na babae ay magpanggap na hindi alam ang tungkol sa kanyang relasyon kay Jackie lamang upang maaari silang mag-blackmail ng mga table tasks mula sa kanya. Nahiya si Jackie habang siya ay tinitigan ng mga miyembro ng pamilyang Cabello na hindi alam ang katotohanan. Maaari lamang niyang kagatin ang bala at ipagpatuloy ang kilos. Sige. Tama. Paano kita makakalimutan? Huwag kang mag-alala. Tutulungan akong linangin ang isa para sa iyo kapag may oras ako. Panipi. Eldest young mistress, hindi ba ito pangalawang batang Master Hunt? Ang isa sa mga kabataang lalaki na lumipad kasama si Helena ay natanto lamang ang katawan sa lupa at sinuri ito, at ang bangkay ay mas pamilyar sa kanyang memorya nang mas matagal na niyang tiningnan ito. Nag-inaw siya sa takot matapos siyang lumakad upang tumingin. Pangalawang young Master Hunt. Agad na lumitaw si Helena sa tabi ng katawan sa isang flash, at isang frown ang lumitaw sa kanyang mukha habang sinulyapan niya ang katawan. Tiningnan niya si Jackie at ang iba pa bago siya nagtanong, sino ang pumatay sa kanya? Ikaw ba ang gumawa nito? Panipi. Elder sister, ang iyong kasintahan ay talagang malakas. Siya ang pumatay sa kanya. Sinabi ni Venus na may ngiti. Sinulyapan pa niya si Daniela na nasa tabi nila upang makita kung siya ay selos. Kabanata 1376. Pinatay mo siya. Mayroon ka bang malakas na kapangyarihan ng labanan? Si Helena, na pangalawang batang master na si Hunt ay halos pumatay dati, ay nabigla sa core nang malaman niya na si Jackie ang pumatay sa kanya. Napangiti si Jackie nang walang magawa. Hindi ko maitatanggi ito ng maraming tao ang nakakita nito. Ito talaga. Si Helena ay nasa isang labi na tila hindi maintindihan ang paghahayag sa loob ng maikling sandali. Wala siyang ideya na napakalakas ni Jackie. Isinasaalang-alang niya ito at lumakad ng sulyap kay Jackie bago siya nagsalita ng walang pag-aalinlangan, maaari bang masira ka? Nasira mo na ba ang pangwakas na yugto ng antas ng tunay na Diyos? Mahirap para sa iyo na patayin siya kung hindi ka nasira, di ba? Naalala ko na dinala mo ako upang makatakas dati. Panipi. Ngumiti si Jackie ng mapait bago niya ipinaliwanag kay Helena, hindi ko ba sinabi sa iyo dati na may mga taong nakatingin sa amin na lumalaban mula sa kadiliman? Kung pinatay ko siya noon, ang mga miyembro ng pamilya ng Hunt ay madaling malaman tungkol dito, at nag-aalala ako tungkol sa problema na magiging sanhi. Gayon din, hindi ko siya pinatay pabalik noon dahil ayaw kong masaktan ang pamilyang Hunt. Panipi. Tumigil dito si Jackie bago siya nagpatuloy, sa oras na ito, gayon paman, siya ang dumating na naghahanap sa amin. Sinabi pa niya na gagawin niya ang mga kasuklam-suklam na bagay kina Venus at Daniela matapos niyang patayin ang iba. Pinatay ko siya dahil walang mga tagalabas dito. Panipi. Mga ad sa pamamagitan ng Pop Future. Oh, nakikita ko. Sa wakas natanto ni Helena ang nangyari. Talagang binanggit sa kanya ni Jackie na papatayin niya ang pangalawang batang Master Hunt kung walang lihim na obserbahan ang kanilang laban. Inisip ni Helena na ipinagmamalaki ni Jackie noon at hindi ito binigyan ng pansin. Sino ang mag-iisip na ang taong ito ay talagang may lakas na gawin ito? Ang panganay na batang may bahay, ang batang master na si Jackie ay tunay na labis na malakas at natitirang. Ang dalawa sa iyo ay isang tugma na ginawa sa langit. Inaasahan ko na masisiyahan ako sa iyong hapunan sa kasal ng mas maaga o huli. Hinawakan ng isang lalaki mula sa pamilyang Cabello. Tama iyon, panganay na batang may bahay. Tunay na mayroon kang magandang pananaw, at hindi nakakagulat ngayon na iginiit mo na manatiling walang asawa sa lahat ng mga taon na ito. Lumiliko, hinihintay mo na ang taong may kasamang kasama mo. Hindi lamang ikaw, ngunit ang anumang ibang babae ay hindi makontrol ang kanilang sarili sa paligid ng isang natitirang lalaki. Panipi. Isang batang babae ang sumulyap kay Jackie at sinabi kay Helena, lahat tayo ay naiinggit sa iyo. Tama iyon, panganay na batang may bahay. Hindi lamang siya lubos na may talento at nagawang pumatay ng isang tao mula sa isang mas mataas na antas, ngunit may kakayahan din siyang linangin ng mga table tasks. Siya ay isang first grade premium alchemist sa murang edad, sino ang nakakaalam kung gaano siya kagaling. Ang isa pang batang babae ay lubos na naiinggit kay Helena. Nakaramdam si Helena ng pag-iwas at tupa. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa pag-iisip, kung minsan, na magiging kamangha-mangha kung tunay na si Jackie ang kanyang kasintahan.
Ang taong ito ay lalong naging natitirang mas maraming napansin niya sa kanya, at nakatulong ito na siya ay medyo gwapo din. Ito rin ay isang buon na maaari niyang tamasahin ang mga naiinggit na hitsura ng mga tao na ipinadala. Gayunpaman, umiling-iling siya at tahimik na sinabi sa sarili na huwag ibagsak ito dahil siya ay kasintahan ng kanyang kapatid. Ngumiti siya at sinabi sa karamihan, sige, umalis na tayo. Kailangan nating mabilis na iwanan ang lugar na ito, dahil magiging mahirap kung ang iba ay nakakita at alam na tayo ang pumatay sa pangalawang batang Master Hunt. Panipi. Kabanata 1377. Oo, umalis tayo. Kailangan nating umalis dito ng mabilis, at hindi tayo maaaring manatili sa kuweba ngayong gabi. Panipi. Agad na nagsalita si Venus. Hindi maganda kung ang pamilya ng Hunt ay alam tungkol sa nangyari sa lugar na ito. Ang pangkat ng mga tao ay agad na umalis sa lugar na ito. Oh, salamat sa kabutihan. Natagpuan namin kayo sa wakas, batang Master Jackie. Panipi. Si Jackie at ang iba pa ay nakilala ang isang pangkat ng mga tao sa isang bukas na lugar pagkatapos ng paglipad ng kalahating oras. Sila ay sina Beth, Yul, at iba pang mga Predae user ng White Family. Si Jackie ay bahagyang ginhawa nang makita niya ang napakaraming pamilyar na mga mukha. Kumusta na kayo? Nakatagpo ba kayo ng anumang mga problema? Panipi. Ngumiti si Yul habang nagsalita siya, lahat ay mabuti. Kami ay nasa aming pinakamahusay na bantay at nagtago sa malayo kapag nakilala namin ang mga tao na hindi namin kayang saktan. Gayunman, bumagsak kami sa ilan mula sa pamilyang Lagorio, at sila. Nais na kunin ang aming mga bagay sa kabila ng kanilang medyo average na pakikipaglaban. Bilang isang resulta, pinatay namin sila at kinuha ang lahat ng kanilang mga token. Panipi. Agad na lumakad si Beth at kumuha ng Marshall Singsing mula sa kanyang bulsa bago ibigay ito kay Jackie. Naisave namin ang lahat ng mga token sa Marshall Singsing na ito at naisip na ibigay ito sa iyo kapag nakilala ka namin. Haha. Marami kaming nakakuha ng mga token. Natagpuan namin ang isang bilang ng mga ito at inagaw ang ilan mula sa mga Predae user ng mga third-rated na aristokratikong pamilya. Panipi. Ang mga token ay isang maliit na isyu, maingat na ang iyong prioridad. Nakaramdam si Jackie ng kaunting init sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, sina Yul, Dawson, Nick Ini, at iba pa ay labis na may talento, kahit na kulang sila ng oras at mapagkukunan upang sanayin. Naniniwala siya na kung sila ay lumabas na buhay at sanay na mabuti pagkatapos na umuwi sila, ang kanilang pamilya ay magkakaroon ng maraming mga eksperto sa antas ng tunay na Diyos sa hinaharap. Ngumiti si Dawson ng mapait at sinabing, Young Master Jackie, natuklasan namin na ang mga miyembro ng pamilyang Hunt na pumasok sa kompetisyon na ito ay nasisiyahan sa pagpatay. Hindi nila pinakawalan ang mga may mas mababang katapangan na labanan, kahit na ibinigay nila ang kanilang mga token ng masunurin. Nakita ko ang isang pangkat ng mga tao mula sa pamilyang Hunt na hinahabol pagkatapos ng ilang mga Predae user mula sa pamilyang Lucas. Panipi. Tama iyon. Nakita ko ang mga miyembro mula sa Pangangaso ng pamilya ng Pangangaso mula sa pamilyang Lucas kahapon. Ang mga masters mula sa pamilyang Lucas ay naibigay na ang kanilang mga token at lahat ng kanilang masiglang damo, ngunit ang ibang partido ay hinabol pa rin sila upang patayin sila. Panipi. Sa sandaling iyon, lumakad din si Yul at nagpipe, ang mga tao mula sa pamilyang Hunt ay napunta sa dagat. Paano nila malilibutan ang wala, kahit na marami silang mga eksperto? Panipi. Ngumiti si Jackie ng mapait matapos niyang marinig ito. Ang mga miyembro ng pamilyang Hunt at Lagorio ay nakipagtulungan upang manghuli ng mga tao mula sa ibang pamilya. Sa palagay ko pinili nilang hawakan ang kompetisyon na ito at ginawa itong 30 araw dahil napansin ng pamilya ng Pangangaso ang ibang mga pamilya ay lumago ng maayos sa mga nakaraang taon, kaya nais nilang patayin ang aming mga Panginoon. Nais nila na ang iba pang mga pamilya ay magkaroon ng isang pansamantalang kakulangan sa lakas tao upang masiyahan sila sa kanilang posisyon sa mga ranggo. Panipi. Sobrang galit sila at walang kahihiyan. Pinahigpit ni Daniela ang kanyang mga kamao, na galit ng walang ginhawa. Sumpa mo sila. Sa susunod na makilala ko ang isang tao mula sa pamilyang Hunt, papatayin ko sila ng hindi natatakot na saktan ang pamilya ng Pangangaso. Panipi. Sige. Tumango si Jackie. Ang iba pang mga pamilya ay walang ideya tungkol sa hangarin ng pamilya ng Pangangaso. Ang mga kakompetensya na ito ay pakawalan ng mga miyembro ng pamilya ng Pangangaso na may mas mababang katapangan sa pakikipaglaban sa sandaling sumuko sila upang hindi nila masaktan ang pamilya ng Pangangaso. Ang pamilyang Hunt, sa kabilang banda, ay papatayin silang lahat ng walang pagkakataon na makatakas, binigyan ng pagkakataong gawin ito. Kung iyon ang kaso, maraming mga miyembro mula sa iba pang mga pamilya ang maaaring mamatay. Panipi. Hindi nagsalita si Helena.
Ito ay talagang nag-uudyok. Nakilala namin ang ilang mga miyembro ng pamilya Hunt kahapon. Hinahayaan namin silang pagkatapos nilang maaktibong ibigay ang kanilang mga token sa amin at hiniling na palayain sila. Natatakot ako na hindi nila hahayaan ang ibang mga miyembro ng pamilyang Cabello sa hinaharap. Panipi. Sa susunod na sinumang sa iyo ay makilala ang mga tao mula sa pamilya ng Hunt, patayin sila kahit na sumuko sila. Ang ating mga tao ay magiging ligtas lamang kung marami sa kanilang mga tao ang namatay, lalo na ang mga nasa huling yugto ng antas ng demigod, yugto ng rurok ng antas ng demigod, at antas ng tunay na Diyos. Mahigpit na ibinaluktot ni Jackie ang kanyang mga kamao at hinaplos ang kanyang mga ngipin, habang si Furry ay sumunog sa kanyang mga mata. Kabanata 1378. Lahat ay nagpahinga para sa gabi. Upang maging ligtas, hindi pinayagan ni Jackie si Yul at ang iba pa ay naglalakbay sa kanilang sarili. Mayroong 70 hanggang 80 sa kanila nang ang mga miyembro ng pamilyang Cabello ay natipon, at lahat sila ay patuloy na naglalakbay. Gayunpaman, ang lahat ay nagtago ng ilang distansya sa pagitan nila upang maghanap para sa mga token. Pagkatapos ay naghiwalay sila, kahit na hindi masyadong malayo sa isa't isa, at dahan-daang naglakbay patungo sa ilalim ng Kobe Mountain. Kailangang banggitin na maraming mahalagang mga item sa pangalawang martial singsing ng Young Master Hunt. Bukod sa isang malaking bilang ng mga token, si Jackie ay nakakuha ng malaking halaga ng masiglang damo. Gayunpaman, hindi ito ang pinakakapana-panabik na bahagi para sa kanya. Sa kanya, ang pinakakapana-panabik na bahagi ay mayroong isang magandang peel furnace at isang pares ng mga remedyo ng tableta sa martial singsing ni Chet. Ang ilan sa mga remedyo ng tableta sa mga remedyo ay para sa mga table task na pangalawang baitang. Ang nasasabik na Jackie na ito ng labis dahil wala siyang anumang mga remedyo para sa mga table task na pangalawang baitang, at nag-aalala siya tungkol sa kung ano ang magagawa niya sa hinaharap. Hindi niya inisip na makakakuha siya ng maraming mga mahahalagang item pagkatapos patayin si Chet. Siyempre, inilabas ni Jackie ang lahat ng mga bagay na ito at inilagay ito sa kanyang martial singsing bago itapon ang pangalawang singsing ng martial ng batang Master Hunt. Mahihirapan kung nalaman ng mga Hunts na ang pangalawang martial singsing ng Young Master Hunt ay kasama niya matapos silang umalis sa lugar na ito. Si Jackie at ang iba pa ay nakakuha ng maraming mga token sa loob ng susunod na 3 araw. Nakilala din nila ang ilang mga miyembro ng pamilya Lagorio at pamilya ng Pangangaso. Totoo na, si Jackie at ang iba pa ay kinuha ang kanilang mga item at pinatay ang mga ito nang walang pag-aatubili. Ang oras ay mabilis na lumipad, at ang bilang ng mga Cabellos at mga puti na kanilang nakilala ay unti-unting lumago sa paglipas ng panahon. Ang ugnayan sa pagitan ng pamilyang Cabello at puting pamilya ay lumaki ng mas mahusay matapos nilang magkasama ang kanilang mga araw, ang patuloy na pakikipaglaban upang kumuha ng mga item tulad ng nangyari bago hindi nangyari. Sa halip, tumulong sila sa isa't isa nang magkita sila ng panganib at tila naging friendly na mga kaalyado. Habang malapit na silang maabot ang ilalim ng Kobe Mountain, narinig ni Jackie at iba pa ang tunog ng isang matinding labanan sa harap nila. Hayaan at tingnan. Inalis ni Jackie ang kanyang kamay at lumipad kasama ang iba. Hindi nagtagal hanggang sa napansin nila ang isang dosenang pamilya ng Lagorio, ang pamilyang Trevino, at ang pamilya ng Pangangaso ay bawat isa ay nakapaligid sa 20 Tudors. Marami ring mga katawan na nakahiga sa lupa. Ano ang kahulugan nito? Kayong mga tao ay nabuo ng isang alyansa at pinagsama-sama tayo. Ang isang babae ng pamilyang Tudor sa paunang yugto ng tunay na God ay nagagalit habang siya ay sinulyapan ng mainit sa mga tao sa harap niya. Mayroong isang malaking bilang ng mga ito at sila ay magiging ligtas at ligtas sa ilalim ng normal na mga kalagayan, maliban kung nakilala nila ang isang malaking pangkat ng mga tao o ilang mga psychos na nasa intermediate stage o pangwakas na yugto ng antas ng tunay na Diyos. Hindi kailanman inaasahan ng Tudors na matugunan ang 40 hanggang 50 katao mula sa isang pangkat na nabuo ng 3 pamilya na nais salakayin sila. Kayong mga tao ay kasuklam-suklam. Handa kaming ibigay sa iyo ang aming mga token ngunit tumanggi ka pa ring sumang-ayon. Ang isa pang lalaki mula sa pamilyang Tudor ay sobrang galit na ang kanyang mukha ay naging berde. Ito ay isang kompetisyon lamang. Kailangan mo bang maging walang awa? Panipi. Haha, ano ang tungkol sa kompetisyon? Sa oras na ito, sinabi ng ating Panginoon na maaari nating patayin ayon sa gusto natin. Ito ang mga patakaran, ano ang magagawa natin? Mahina ka karapat dapat napapatayin. Sinisingil ang isa sa mga kalalakihan mula sa pamilyang Hunt habang malakas siyang nakakak. Talaga, isang tinig, sa sandaling iyon, ay nag-chime sa labas ng asol, na nagmula sa likuran nila. Nangangahulugan ito na mahina ka at karapat dapat napapatayin. Ito ay isang tao mula sa puting pamilya.
Natutuwa ang mga tao mula sa pamilyang Tudor dahil mayroon silang magandang relasyon sa puting pamilya at lagi silang makakatulong sa bawat isa. Bukod doon, si Jackie ay isang master sa intermediate na yugto ng tunay na god. Hindi sila sigurado kung tutulungan sila ng mga miyembro ng puting pamilya pagkatapos nilang makarating. Bakit kasama ang mga puti kasama ang mga Kibelos? Ang isang miyembro ng pamilyang Tudor ay sumimangot bago sila nagsalita, nakangiti ng mapait, halos nakalimutan ko na ang batang master na si Jackie at ang panganay na batang may bahay na si Kibelo ay mag-asawa ngayon. Hindi katakataka na magkasama ang kanilang mga miyembro. Panipi. Kabanata 1379. Bata, kami ay mga miyembro ng pamilya Hunt. Gusto ba ng puting pamilya na sumalungat sa aming pamilya ng Pangangaso? Ang lalaki mula sa pamilyang Hunt ay lumingon upang tumingin sa kanila bago mayabang. Sa pagsasalita, nakita namin ang mga taong ito mula sa pamilyang Tudor. Gusto mo bang makisali sa problemang ito? Panipi. Nabanggit mo na ngayon na ito ang panuntunan, at pinapayagan kaming pumatay ayon sa gusto namin. Ang mga miyembro ba ng pamilya ng Hunt ay naglalaro ng mga paborito at nasa mas mataas na pedestal. Sa pamamagitan ng isang pitik ng kanyang kamay, inilabas ni Jackie ang kanyang tayback. Agad na lumipad ang mga miyembro ng pamilya ng White Family at Kibelo at pinalilibutan ang mga kalaban. Kamangha-manghang. Kamangha-mangha ang puting pamilya. Panipi. Tama iyon. Hindi kailanman inisip na makakatulong din sa amin ang Kibelos. Ang mga Tudors ay nasa bingit ng kawalan ng pag-asa bago sila dumating. Pagkatapos ng lahat, kakaunti sa kanila kumpara sa mga kalaban, at hindi sila tugma para sa mga Hunts na may mas mataas na katapangan. Hindi nila inaasahan na darating sila sa isang punto sa sandaling ito. Kailangan mong isaalang-alang ang mga tao. Ang ginagawa mo ay ang pagtawid sa pamilyang Hunt, at nakatayo kalaban sa mga Hunts. Panipi. Ang lalaki mula sa pamilyang Hunt ay natakot na ang kanyang tinig ay nanginginig nang makita niya si Jackie at ang iba pa na kumikilos. Noong nakaraan, ang lahat ng kanilang nakilala ay kailangang parangalan sila kahit nasaan sila, hanggat nabanggit nila na sila ay mula sa pamilyang Hunt. Sa kasamaang palad, ito ay nag-backfired sa oras na ito. Haha, ikaw ang nagbanggit na ang mga mahina na nararapat na papatayin. Tumawa si Jackie at kumala sa kamay. Patayin mo sila. Pag-atake. Ang mga Tudors ay itinuwid ang kanilang mga sarili sa isang kahanga-hangang paraan. Ang apoy sa kanilang puso ay na-fueled dahil sa wakas maaari nilang eksaktong paghihiganti. Ang nakapaligid na magkasalungat na partido tungkol sa 50 sa kanila ay walang tugma para kay Jackie at sa iba pa. Hindi lamang sila ay higit pa, ngunit ang kanilang pakikipaglaban sa katapangan ay hindi kasing taas ni na Jackie at ang mga kapatid na Kibelo. Ang labanan sa lugar na ito ay natapos sa loob ng 1 minuto. Salamat, Batang Master Jackie. Salamat sa tatlong kagandahan ng pamilyang Kibelo. Ang bawat miyembro ng pamilyang Tudor ay lubos na nagpapasalamat habang sila ay sumulong upang pasalamatan si Jackie at ang iba pa. Mukhang ang mga tao mula sa pamilyang Trevino ay nabuo din sa kanila. Dapat silang sumang-ayon dito mula pa noong una. Ngumiti si Jackie ng mapait habang sinulyapan niya ang mga katawan sa lupa. Mabuti na napansin namin na may mali tungkol sa kanila at pumatay ng marami sa kanila. Ano ang ibig sabihin nito? Ang tatlong pamilya na ito ay nagkakasama. Ang isang tao mula sa pamilyang Tudor ay sumimangot sa isang nakakagulat na hitsura sa kanyang mukha. Tumango si Jackie at nag-surmise, oo. Dapat silang pumayag na patayin ang mga miyembro ng ibang pamilya at huwag hayaan ang sinuman, kahit na sumuko o ibigay ang kanilang mga token. Ginagawa nila ito upang palakasin ang posisyon ng pamilya ng Pangangaso. Tiyak, naniniwala ako na ipinangako ng Hunts ang ilang mga benepisyo sa pamilyang Lagorio at pamilya Trevino. Panipi. Kabanata 1380. Ang mga Hunts ay tunay na kasuklam-suklam. Tiyak na ipagbigay alam ko sa master ng pamilya ang tungkol dito pagkatapos nating iwanan ang lugar na ito. Nangungunahan ang lalaki mula sa pamilyang Tudor habang ang puot ay napuno ng kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang mga pamilyang puti at ang Kibelo ay nakolekta ang lahat ng mga martial singsing mula sa mga nakahiga sa lupa. Paano natin ay lalaan ang mga ito? Sumimangot si Jackie habang nakatingin siya kay Helena. Si Helena ay may isang pagtutugma na nakasimangot, walang kabuluhan kung paano ipamahagi ang mga item na mayroon sila. Agad na sumulong ang Tudors at mapagpakumbabang nagsalita, salamat sa pagligtas sa amin. Hindi kami kukuha ng alinman sa mga item na ito, kaya maaari mo lamang ipamahagi ang mga ito sa iyong sarili. Panipi. Inisip ito ni Helena ng ilang sandali bago niya sinabi, paano ang tungkol dito, Jackie? Sa oras na ito, nakakakuha ka ng 60% habang kami ni Kibelos ay tumagal ng natitirang 40%. Sa hinaharap, bumuo ng isang alyansa sa Tudors.
Ang aking pamilya at ang Tudors ay dapat tumagal ng 30% bawat isa sa hinaharap habang ang iyong puting pamilya ay nakakakuha ng 40. Paano ito tunog? Panipi. Si Jackie ay naabak upang marinig ang kanyang mungkahi. Hindi ba kayo magdurusa ng mga pagkalugi sa planong ito? Kung nakukuha ko ang pinakamaraming bilang ng mga item sa bawat oras, hindi ka ba makaligtaan ang aming puting pamilya sa mga tuntunin ng pagkolekta ng mga token? Panipi. Napangiti si Helena nang walang pasubali. Kaya ano, mayroon kang pinakamataas na kapangyarihan ng labanan, at kahit na hindi ako ang iyong kalaban. Magiging mabuti ito kung hindi mo kukunin ang aming mga token. Bukod doon, ikaw ang pinakamalakas, kaya ginagawa mo ang pinakatrabaho at nailigtas mo pa ang aming buhay. Hindi ito isyo kung kukuha ka pa. Panipi. Ang mga miyembro ng pamilyang Tudor ay nag-chimed habang sila ay nakangiting inaprobahan, tama iyon. Ano ang maaaring maging mas mahalaga kaysa sa ating buhay? Kung hindi ka dumating sa oras, patay na kami ngayon. Ito ay sa pinakamainam na interes na bumuo ng isang alyansa sa parehong pamilya. Panipi. Si Daniela, sa kabilang banda, ay gamulong sa Jackie. Bakit mo patungkol sa iyong sarili bilang isang tagalabas? Sumasang-ayon kami dito, nakuha ito. Bukod doon, ang iyong puting pamilya ay hindi pa pumasok sa nangungunang 7 posisyon, at ang iyong pinakamahusay na mga resulta sa nakaraan ay ang ika-8 lugar. Mayroong kahit na mga pagkakataon kung saan ka nakaposisyon sa likod ng ika-10 posisyon. Hindi mo ba nais na kumita ng kampyonato para sa puting pamilya? Panipi. Sige na, dahil iminungkahi mo ito at suportado ito, nais kong pasalamatan ang lahat sa pagkakataong ito. Nagsalita si Jackie habang gesture siya sa karamihan ng tao gamit ang kanyang mga kamay. Mabilis na maglaan ng mga item at pumunta sa bundok. Dapat nating tipunin agad ang anumang mga miyembro mula sa aming mga pamilya kapag nakilala natin sila sa daan, iminumungkahi ni Helena na matalino matapos itong bigyan ng pag-iisip. Hindi namin papayagan ang iba na mahulog mag-isa sa sandaling ito. Mahihirapan kung mayroon man sa kanila na bumagsak sa mga tao mula sa pamilya Hunt, pamilya Lagorio, at pamilyang Trevino. Panipi. Sige, sumang-ayon kay Jackie matapos niyang masuri ang sitwasyon. Ang pinaka-nakakahirap na bahagi ngayon ay pa rin ang unang batang Master Hunt at ang iba pa. Pinatay ko na ang pre-user ng pamilyang Trevino na si Nathan Trevino. Ang mga Masters mula sa pamilyang Lagorio ay napatay habang ang pangalawang batang Master Hunt ay namatay din. Sa ngayon, ang aming pangunahing banta ay ang unang batang Master Hunt. Panipi. Patay na rin ang pangalawang batang Master Hunt. Ang mga Tudors ay huminga ng husto nang marinig nila ito, hindi makapaniwala. Natatanggap nila na pinatay ni Jackie ang mga Masters mula sa pamilyang Hunt upang iligtas sila pabalik doon, ngunit ang pangalawang batang Master na si Hunt ay anak ng Master ng pamilya ng Pangangaso. Si Jackie at ang iba pa ay talagang gutsy na pumatay sa kanya. Tama iyon. Patay na ang pangalawang batang Master Hunt. Panipi. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.